website ng Department of Science and Technology na hack ayon mismo sa Department of Information and Communications Technology. Nakompromiso raw ang 2 terabytes ng data kasama ang mga disenyo, imbensyon at proyekto ng mga scientist. Ayon sa DICT, ransomware attack ito na kagagawan ng local hackers. Pero wala raw demand mula sa hackers, wala rin daw na-extract na data at partially restored na ang access sa website. Patuloy ang investigasyon. Inuusisa na rin ang DICT sa security sector kung may mga proyekto sila kaugnay sa national security na posibleng nakompromiso rin. Balikatan 2024 ng Pilipinas at Amerika dadalhin daw hanggang sa dulo ng 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Yan ay kahit kasama ito sa mga inaangkin ng China at naroon ang kanilang mga warship, Coast Guard at Maritime Militia vessel. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, matagal na raw kinakaladkad ng Pilipinas ang mga bansang wala sa rehiyon para kampihan ng Pilipinas at nababaliwala raw ang umano'y konsensus ng mga bansa sa rehiyon. Pero sa 13 bansang magpapadala ng observer sa balikatan, 6 ay kapitbahay natin sa Southeast Asia. Sa ulat naman ng Reuters, may anti-submarine exercises din ang Pilipinas, Australia, Japan at Amerika sa South China Sea malapit sa Palawan sa April 7. Target ng growth rate ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon, bahagyang ibinaba sa 6 to 7% mula sa 6.5 to 7.5%. Pero sabi ng National Economic and Development Authority, magiging isa pa rin ito sa pinakamataas sa Asia-Pacific region. Para raw matustusan ang paglago ng ekonomiya, aabot sa 6.2 trillion pesos ang isinusulong na pambansang budget sa 2025. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.